Manhwa recap, ang kwento ay nagsimula kung saan ang mga tagak ay lumilipad malapit sa pantalan ng Leth, umaawit, at isa sa mga ibon ay dumapo sa isang poste na nakalubog sa tubig. Nagulat ito at biglang ibinaling ang atensyon sa barkong papalapit. Ang ilan sa mga ibon ay lumipad palayo upang hindi mabangga ng layag, habang ang barko ay unti-unting lumapit sa pantalan at tumigil sa tabi nito. Si Raymond, na sakay ng naturang barko, ay ngumiti ng masaya at sumigaw, "Narito na kami." Habang bumababa mula sa gilid ng barko patungo sa pantalan, tinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere sa labis na kasiyahan at tumawa ng malakas. Napalingon ang ilang tao sa kanya, tila nagulat sa kanyang masiglang reaksyon sa kanyang pagdating. Nang medyo kumalma, sinimulan ni Raymond ang pagtingin sa paligid. Napansin niya ang isang dalaga sa gilid na nakangiti at sinabing ang sinumang gustong bumili ng potion ay kailangang gumawa muna ng pabor para sa kanya. Samantala, isang lalaki ang humawak sa buntot ng isda at inihayag na siya ang may pinakamurang presyo, inaanyayahan ang mga tao na bumili ng isda. Maraming tao sa lugar na iyon ang nag-aalok din ng kanilang mga serbisyo. Tuwang-tuwa siya sa lahat ng nakikita niya sa paligid at sumigaw, "Ito ang pantalan ng Leth." Sa oras na iyon, lumapit si Walker sa kanya, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, at ngumiti. Tinanong niya si Raymond kung masaya siya. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Raymond at masiglang binanggit ang pangalan ni Walker, sinasabing siya'y labis na natutuwa. Ngumiti lang si Walker at nagpatuloy sa paglalakad, ang kamay ay nananatili sa balikat ni Raymond. Bigla, lumapit si Thin sa kanila, bahagyang iniipit ang mga mata habang nakangiti, at prangkang inamin na gusto niyang ipahayag sa lahat ng nasa pantalan ang kanyang nararamdaman. Kasama niya si Charlotte na ngumiti rin ngunit hindi nagsalita. Itinaas ni Thin ang kanyang ulo at buong tapang na inihayag na nais niyang sabihin ang kanyang damdamin sapagkat dito magsisimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Kasama si Charlotte, humabol siya sa iba. Kasama si Raymond at Walker na nauna na, sumama sila sa mga kalye ng lungsod. Panahon iyon kung kailan ang mga ERS mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsusulat ng kanilang mga kwento tungkol sa mga dakilang paglalakbay. Noong panahong iyon, sa madilim na mga piitan, sila'y seryosong nakasimangot habang naghahanda gamit ang kanilang mga kasanayan, tangan ang kanilang mga armas. Ito ang panahon ng pakikipagsapalaran, at ang mga gate ang tanging portal na bigla na lang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagdaan sa mga portal na ito, ang mga manlalakbay ay napunta sa ibang lugar, mga mundo kung saan naninirahan ang mga nakakatakot at di kilalang halimaw. Ang mga halimaw na ito ay malalaki, may matatalas na pangil at kuko, at mabangis na lumalaban sa mga tao. Maraming bilang ng mga manlalakbay ang nasawi sa loob ng mga gate, ngunit ang gantimpala sa tagumpay ay tiyak na mas matimbang kaysa sa panganib. Dahil dito, patuloy ang mga ambisyosong tao na maranasan ang mga bagong mundo. Ang mga gantimpala ay mga kahon ng kayamanan, alahas, sandata, at iba't ibang gamit sa bahay. Sa kasalukuyan, seryosong inanunsyo ni Walker na kailangan nila ng pain. Itinuro niya ang kanyang daliri, at ang kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanya na may pagtataka, ang kanilang mga matay nanlaki sa gulat. Ipinaliwanag niya na imposibleng gumawa ng estratehiya bago pumasok sa gate dahil hindi nila alam kung ano ang aasahan. Habang iniisip ang mga imahe ng nakakatakot na mga halimaw sa kanyang isipan, sinabi niyang maraming manlalakbay sa iba't ibang panahon ang nawala ng buhay dahil sa di inaasahang mga pangyayari. Dahil dito, ngayon ay umuupo na ang mga tao ng pain na mga alipin. Pumikit si Charlotte at napagtanto na ang mga taong ito ang magsisilbing pansamantalang atensyon ng mga halimaw habang tumatakas sila mula sa labanan. Naisip niyang magandang ideya ito, ngunit napasimangot si Raymond at tumingin kay Charlotte, tinatanong siya kung ano ang iniisip niya. Sa isang pagkakataon, sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nakaupo sa masisikip na silid na napapalibutan ng mga rehas, ngumiti ang lalaki habang binabati si Walker at inamin na ikinatutuwa niyang makita ito roon. Ipinaliwanag niya na ang lugar na iyon ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Gaport Trade Guild. Binanggit din niya na ang lahat ng naroon ay mga pekeng alipin. Inihayag niya ang pag-asa na makakahanap si Walker ng angkop na produkto at idinagdag na ang mga aliping iyon ay tiyak na makakabawi ng gastos. Habang sinasabi ito, hindi niya mapigil ang ngumiti ng malapad at iminungkahi na mairerekomenda niya ang dalawang alipin kung papayagan siya ni Walker. Hindi sumagot si Walker ngunit tinitigan niya ito ng seryoso.
Itinuro ng lalaki ang isa sa mga rehas at ipinakita kay Walker ang dalawang lalaki na nasa likod nito. Sinabi niyang kaka-rating lang ng mga ito, kaya't maituturing na bago pa sila. Pagkarinig sa paliwanag, nagpasya si Walker na bilhin ang dalawa. Napasigaw ang lalaki sa tuwa, pinuri ang desisyon ni Walker bilang isang mahusay na pagpili, at binati siya ng swerte sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, sina Walker, Raymond, Thin, Charlotte, Elam, at isa pang pekeng alipin ay nakarating sa harap ng gate. Huminto sandali si Walker sa harap nito, hinugot ang kanyang punyal mula sa kaluban, at lumapit sa puno na nasa gilid ng gate. Habang nakakunot ang noo, ipinaliwanag niya na ang mga adventurer ay nag-iiwan ng marka sa puno upang ipakita kung ilan ang pangkat na pumasok sa partikular na gate na iyon. Napansin niyang wala pang marka sa puno, na nangangahulugang sila ang magiging una. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang punyal, iniwan niya ang isang malalim na gasgas sa puno. Pagkatapos, ngumiti siya ng malapad sa kanyang mga kasamahan at tinanong kung handa na sila. Nang mapansin ang masiglang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga kasama, iminungkahi niyang magpatuloy na sila. Di nagtagal, sila ay naipadala sa portal papunta sa ibang mundo. Pumikit siya ng mariin at tumakbo ng kaunti pasulong, inamin na napakakakaiba ng pakiramdam na iyon. Ngunit bigla siyang napatigil, nanlaki ang mga mata at sumigaw sa tuwa nang mapansin ang malalaking kabute sa harapan niya. Namangha siya at inamin na hindi pa siya nakapunta sa ganitong kakaibang lugar. Hindi tulad ng inaasahan niya ang atmosfera, ngunit para maibsan ang kanyang pagkasabik, seryosong nagbabala si Walker na walang sinuman sa mga kalahok ang dapat magpanik at patuloy lang na maglakad. Sinabi rin niya na ang portal ay karaniwang nagbubukas ng malayo mula sa tirahan ng mga halimaw kaya ligtas pa sila. Si Alpam at ang iba pang mga alipin na panakip butas ay napatigil din, nakabukas ang mga bibig sa pagkabigla, habang hindi sila pinansin ni Walker at nagpatuloy sa paglalakad. Sinabi niya na hindi sila maaaring umalis sa parehong ruta na kanilang dinaanan, kaya ang prioridad nila ay matukoy ang lokasyon ng portal ng labasan. Tahimik ang lahat, nakikinig ng mabuti, at sa sandaling iyon biglang lumitaw ang isang halimaw sa likod ni Charlotte na nasa dulo ng pila. Narinig niya ang kakaibang tunog sa likod niya, nanlaki ang kanyang mga mata at lumingon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman dahil tinalon siya ng halimaw mula sa likuran, ibinuka nito ng malaki ang bibig nito. Wala siyang nasabi kundi, ano ito? Bumulwak ang dugo sa hangin, at nang marinig ang sigaw ni Charlotte at ang ingay ng halimaw, biglang tumalikod ang lahat, nagtatanong kung bakit may mga halimaw doon. Hindi nila maintindihan kung paano ito nangyari, kaya itinaas nila ang kanilang mga armas upang labanan ang halimaw. Si Raymond ay excited na tinawag ang pangalan ni Charlotte, ngunit hindi nagtagal ay naabala silang lahat nang marinig ang isa pang malakas na tunog. Tumalikod sila at nakita ang isa pang halimaw na palapit. Bukod sa mga halimaw na ito, dumami pa ang mga halimaw na papalapit, at sumigaw ang lahat ng miyembro ng grupo sa takot na hindi nag-iisa ang halimaw kundi may buong kawan ng mga katulad nito. Nakatayo silang lahat, nakahanda ang mga armas, at may mura pang sinabi si Walker. Kinuha niya ang kanyang tungkod, inaktibo ang kanyang mahika, at gumamit ng apoy na parang palaso, inilagay ito sa kordon na lumitaw, at may kunot sa noo niyang itinutok ito. Nagpapakawala ng isang atake ng apoy patungo sa halimaw na umatake kay Charlotte. Nabigla ang halimaw, binuksan nito ang bibig at binitiwan si Charlotte, pagkatapos ay tumalon upang umiwas sa atake. Bumagsak ang katawan ni Charlotte sa lupa malapit sa kanila. Si Walker, na agad napansin ang kakaiba, ay napakunot ang noo at inutusan ang kanyang mga kasamahan na itali ang kanilang mga pain sa puno. Inanunsyo niya na kailangan nilang umalis agad. Isang aliping pain ang humiling sa nanginginig na boses na isama sila, ngunit hindi sila pinansin ni Thin. Hinugot ni Thin ang kanyang punyal at itinuro sa batang alipin, sabay utos na manahimik ito at huwag gumalaw. Si Raymond naman, na nagpipigil ng galit habang itinatali ang kadena ng dalawang alipin sa puno, ay pumikit ng mahigpit habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sa kabila ng kanyang emosyon, tumakbo pa rin si Raymond kasama ang iba pang miyembro ng grupo, bitbit si Charlotte, at iniwan ang mga alipin. Ang mga alipin, desperadong sumisigaw at nakiusap na huwag silang iwan, ngunit hindi pinakinggan. Habang tumatakas sina Thin, Raymond, at Walker, ang mga halimaw naman ay lumapit kina Elam at isa pang alipin na nakatali sa puno. Isa sa mga halimaw ang biglaang umatake sa lalaking walang kalaban-laban, pinunit ito ng mga pangil at kuko nito habang sumisigaw ang biktima,
at bumubuhos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Si Elam, na may hawak na sibat, ay tumalikod upang tumingin sa kasamahan ngunit naramdaman niyang may isa pang halimaw na sumunggab sa kanyang likuran. Samantala, patuloy na tumakbo ang grupo ni Walker. Nang sandaling huminto, napayuko si Walker dahil sa pagkapagod, humihingal at nag-anunsyo na kailangan nilang ipagpaliban ang kanilang misyon. Alam niyang wala ng oras upang maghanap ng mga halimaw sa ngayon, kaya't napagdesisyonan niyang maghanap na lamang ng paraan upang makaligtas sa lalong madaling panahon. Ngunit napansin niya si Raymond, na nakatayo sa di kalayuan, natulala, nakadilat ang mga mata at humihingal sa takot. Matapos tawagin ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, sinubukan ng kanyang mga kasamahan na patahimikin siya, ngunit patuloy niya silang binaliwala. Sa huli, tumakbo si Thin, hinawakan siya sa kwelyo ng damit, malakas na niyugyug, at inutusan siyang magising. Sa wakas, nagising si Raymond at tumingin sa kanyang mga kasama na inutusan siyang makinig sa mga utos ni Walker. Nakakunot noo, sumigaw siya na magpakalma ang lahat, at kahit naganap na nabigo ang kanilang pakikipagsapalaran sa pagkakataong ito, naniniwala siyang maaari pa silang maghanda ng mas maayos at subukan muli. Ani niya, masyado pang maaga upang sumuko. Binalaan niya ang lahat na huwag ibaba ang kanilang depensa at pagkatapos ay ngumiti ng may determinasyon, hinigpitan ang kanyang kamao, at idinagdag na mabubuhay silang lahat ng magkasama. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang halimaw sa likuran ni Thin, inangat ang isang mabigat na paa upang umatake. Pinako nito si Thin sa lupa, nagdulot ng pagtaas ng alikabok at mga piraso ng bato sa hangin, habang nabuo ang malalim na uka sa lupa. Sa lakas ng pagyanig, natangay si Raymond papalayo, nawalan ng balanse, at si Walker ay malakas na natulak sa gilid, dumulas tulad ni Thin. Sa oras na iyon, inangat ng halimaw ang dagwang paa nito at tumingin sa nawasak na katawan ni Thin. Nang inag si Raymond habang binibigkas ang pangalan ng kanyang kasama, tumitig sa mga labi nito, nanlalaki ang mga mata sa takot. Isinantibi ni Walker ang katawan ni Charlotte, ginamit ang kanyang tungkod upang lumikha ng isang palasong apoy, at bago pakawalan ang atake, tinawag niya ang halimaw sa isang pangalan. Ngunit hindi naghintay ang halimaw. Bigla itong tumalikod patungo kay Walker at nagpakawalan ng mahabang dila, na umikot sa leeg ni Walker. Nakakunot noo, napasigaw siya sa gulat sa nangyari. Patuloy na pinigilan ng halimaw si Walker gamit ang dila nito, hinayla siya papalapit sa mga panga nito. Humingi si Walker ng tulong, desperadong sinubukang kumawala, ngunit walang gumana. Sa sumunod na sandali, tumilamsak ang dugo sa hangin, kasabay ng isang malutong na tunog at isang sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Raymond, nanginginig ang kanyang panga habang pinagmamasdan ang nangyari. Pawis ang unti-unting tumulo sa kanyang mukha, habang luha ang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Patuloy siyang nakaupo roon, tila na-freeze sa kanyang kinatatayuan, at nakatitig sa takot sa mga nangyayari sa paligid. Pilit niyang itinatanggi ang lahat ng nagaganap, ngunit bigla niyang napansin ang halimaw na may mga bahagi ng katawan ni Walker na nakasabit pa sa dagwang bibig nito, unti-unting lumalapit sa kanya. Humingi siya ng tulong ngunit nang hindi siya makabangon, sinubukan niyang gumapang palayo. Ngunit hindi siya makakilos, at ang halimaw ay bamuka ang bibig at iniwang nakahandusay ang mga labi ni Raymond sa lupa. Banilat nito ang dila nito sa isa sa mga binti ni Raymond at hinayla ito papalapit sa bibig nito. Mahigpit na kinagat ng halimaw ang binti, at napasigaw si Raymond sa matinding sakit. Labis ang kanyang awa para sa sarili niyang binti habang patuloy siyang sumisigaw. Samantala, si Alpam ay dahan-daang umupo sa isang sanga ng puno malapit sa kanila at nanatili roong tila napako, pinapanood ang mga nangyayari. Tumilamsak ang dugo sa paligid ni Raymond, tumutulo mula sa mga pangil ng halimaw. Habang nakahandusay, nakatikom ang kanyang mga kamao at nanginginig ang buong katawan. Pinaikit niya ng mahigpit ang mga mata at kinagat ang labi upang pigilan ang isa pang sigaw. Bigla niyang itinaas ang paningin at napansin si Elam sa di kalayuan. Sa gulat, tinanong niya, ito ba talaga ang pain nila? Ang pangunahing tauhan ay nanatiling tahimik, nakatikom ang mga labi. Itinaas ni Raymond ang nanginginig na kamay, itinuro si Elam, at sa kabila ng lahat, nakadama ng kaunting ginhawa na buhay pa si Elam. Sinabi niyang malaking kaginhawaan iyon para sa kanya at hiniling niya kay Elam na tulungan siya agad, tumingin sa kanya ng puno ng pag-asa. Nagmakaawa siya, sinabing lahat ay patay na at silang dalawa na lamang ang natitira. Humingi siya ng paumanhin para sa nangyari at sinabing alam ni Elam na wala siyang kinalaman dito.
Naniniwala siyang hindi makakaligtas mag-isa si Elam, kaya iminungkahi niyang magtulungan sila. Habang patuloy na iniunat ang kamay niya, pilit niyang pinipigil ang isa pang daing sa sakit. Sa wakas, nawala ang kanyang pagpipigil at sumigaw si Raymond, ngayon may galit, at sinabing, tigilan mo ang pagtayo lang dyan at tulungan mo ako. Huwag kang manood na lang. Tinawag siyang kung ano-anong pangalan, at nang marinig iyon, bahagyang ngumiti ang pangunahing tauhan, ngunit wala siyang sinabi. Sa wakas, tumalon siya mula sa puno at lumapag sa lupa sa harapan ni Raymond. Inamin niya na kahit gusto niyang tumulong, natatakot siyang huli na ang lahat. Mahigit kalahati ng katawan ni Raymond ang nilamon na ng halimaw. Parang biglang bumalik sa realidad si Raymond, na natiling nakapako sa kanyang kinatatayuan, ang mga matay nanlaki sa pagkabigla habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa isang lawa ng dugo mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ang mga luhay umaagos sa kanyang pisngi. Bahagya siyang tumawa, tinawag si Alpam na isang hanggal na alipin, at nagtanong kung talagang naniniwala itong mabubuhay siyang mag-isa. Napakunot ang noo ni Raymond sa matinding galit, binalaan si Elam na siya na ang susunod. Sa sandaling iyon, tuluyang sumara ang panga ng halimaw, nilamon ng buo si Raymond. Naiwan ang isa niyang kamay na nakausli mula sa mga pangil ng halimaw bago ito tuluyang iniluwa, tinatapon ang natitirang braso. Umungol ang halimaw, ngayon ay nakatingin sa pangunahing tauhan, nakalmadong nakatayo habang hawak ang kanyang sibat. Lumipat si Elam sa mas maayos na posisyon, handang harapin ang halimaw. Ang halimaw ay tumigil saglit, tila naghahanda, bago biglang sumikad mula sa lupa at mabilis na tumakbo papunta kay Elam, nakabukas ang bibig nito sa paghihintay. Ngunit nanatiling kalmado si Elam, at sa seryosong mukha, inihanda ang kanyang sibat. Sa determinadong tono, sinabi niya, sa tingin ko, mabubuhay ako. At sa isang napakalakas na hampas, tinusok niya ang halimaw, tuluyang tumagos ang katawan nito. Bagsak ang halimaw sa lupa, patay na. Saglit na nanatili si Elam sa kanyang posisyon, parang napako, bago itinakip ang kamay sa kanyang mukha at sinabi, mabubuhay ako. Hindi dito magtatapos ang buhay ko. Habang sinasabi ito, pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kamay, itinaas ito, at inayos ang kanyang buhok. Nakatingin siya ng malungkot sa direksyon sa unahan, tila may naalala mula sa nakaraan. Sa mga sandaling iyon, nakatayo siya kasama ang ilan pang miyembro ng kanyang koponan habang pinagmamasdan ang napakaraming mga halimaw na lumilipad sa kalangitan. Ang kagubatan na tanaw mula sa gilid ng bangin kung saan sila naruroon ay nasusunog sa ilang bahagi, na malinaw na makikita mula sa makakapal na usok na tumataas sa himpapawid. Sa ibang bahagi, winasak ito ng malalaking bato na bumabagsak mula sa langit. Napansin ni Elam ang isa sa mga kalaban sa unahan at napagtanto kung nasaan ang halimaw na ito. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa napakaraming mga halimaw na palapit ng lumilipad. Isa sa mga halimaw ang bamuka ang bibig at umatungal ng nakakatakot, ngunit ang halimaw na ito, pati na rin ang iba pang mga dragon na lumalapit, ay mas maliit kumpara sa isang mas malaking halimaw na lumitaw. Ito ay isang horntail, at habang tinitingnan ni Elam ang tatlong ulo ng halimaw na ito, idineklara niya na ito ang Dragon King. Habang iniisip ni Alicius ang kanyang nakita, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay nangangahulugang nawasak na rin ang pugad ng mga centaur. Ipinahayag niya na wala na silang ibang maaasahan, sapagkat mula sa mga Knights of Sickness, ang Resistance, ang Crusade, mga Hunters at Adventurers, hanggang sa 6 na bayaning inaasahan ng mga tao, lahat sila ay patay na. Nalungkot siya sa katotohanan ito, at nang ilipat niya ang kanyang atensyon sa pangunahing karakter sa harapan niya, ipinahayag niyang siya na lamang ang natitirang adventurer. Narinig ang kanyang mga salita, tumitig si Alpam ng malalim at seryoso. Humarap siya sa kanyang mga kasamahan at inutusan silang maghanda dahil may labanan na naghihintay sa kanila. Nang maghanda siya, dumaan ang anino ng Dragon King sa kanilang ibabaw. Napansin nila ang halimaw na bamuka ang bibig at mabilis na bumaba, tila handang umatake sa kanila. Inilabas ng bida ang kanyang mahika at nagbabala na ito na ang kanilang huling pakikipagsapalaran. Habang lumilipas ang oras, nagbago ang buong paligid sa isang nakakakilabot na eksena ng digmaan. Balot ng usok at apoy ang paligid. Si Elam, na ang kasuotan at katawan ay puno ng dugo, ay huminto, bahagyang nakabuka ang bibig habang tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang labi. Ang buong mukha niya ay nababalutan din ng dugo.
Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, iniiwasang tingnan ng mga bangkay na nakapaligid sa kanya. Sa harap niya, nakahandusay ang naputol na ulo ng isa sa mga halimaw, ngunit hindi siya mukhang masaya sa nangyari. Itinaas niya ang ulo at tinanong ang sarili, ito na ba ang wakas? Inilipat niya ang kanyang atensyon sa halimaw na lumilipad sa ere at umuungol. Bagaman naputol ang isa sa mga ulo nito, ang dalawa pang ulo ay nananatiling gumagana, hindi apektado ng pagkawala. Napagtanto ni Alpam na, bagamat nakapagbigay sila ng mabigat na pinsala, nagawa lamang nilang putulin ang isang ulo. Laking gulat niya nang makita ang balat ng halimaw sa natitirang leeg na unti-unting nagbabago, muling bumabalik. Naisip ng bida na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Habang iniisip ito, biglang umikot ang dragon sa ere, mabilis na bumaba, isa sa mga ulo nito nakabukas ang bibig at nakatutok kay Elam, handang tapusin siya. Damiin ang kanyang mga mata sa umpisa, sa kanya ito ipinikit ng mahigpit, iniisip na ito na ang wakas. Yumuko siya at mahina niyang idinagdag na ito na rin ang katapusan ng kanilang mundo at pakikipagsapalaran. Sa galit at kawalan ng magawa, itinikom niya ang kanyang kamao at hinampas ang lupa sa harap niya ng sobrang lakas, nag-iwan ng uka. Mura siya ng mura, hindi iniintindi ang apoy, usok, at alikabok sa paligid niya. Paulit-ulit siyang sumigaw, hindi matanggap ang nangyari, hindi pwedeng magtapos ng ganito. Napakadiin ng kanyang galit na namutok ang mga ugat sa kanyang mukha. Habang bumabalik ang kanyang isip sa nakaraan, naalala niya si Philip, ang kaibigan niyang napatay ng halimaw. Muli siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod at iniunat ang kamay patungo sa nawasak na kasama, ngunit wala siyang nagawa para iligtas ito. Habang nagbabago ang alaala sa kanyang isipan, binanggit niya ang pangalan ni Jaden, naalala kung paano siya naupo sa tabi ng dagwang kasama. Habang hawak ang kanyang kamay sa gitna ng labanan, si Alice ay nasawi rin. Ngayon, naalala ng pangunahing tauhan kung paano siya itinulak ni Alice palayo, naging lantad siya sa atake ng halimaw, isinakripisyo ang sarili. Nang huling tumingin si Alice sa kanya, ngumiti siya, at kahit bumabagsak ang luha mula sa kanyang mga mata, hindi niya ipinakita ang takot. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa lahat ng ito, sinabi ni Elam kung ano ang ibinigay ng lahat ng kanyang mga kasama, ang kanilang buhay. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at sumigaw siya ng malakas, itinaas ang ulo at tinanggihan ang lahat ng nangyari. Sa huling pagsisikap, tumayo siya, kahit nangangatog ang kanyang mga paa. Nang makayanang manatili sa kanyang mga paa, nagsalubong ang kanyang mga kilay at buong tapang na humarap sa kanyang kalaban. Malalim siyang huminga at nangakong hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang palad sa halimaw, at sa isang malakas na sigaw, sinimulan niyang bumuo ng isang mahiwagang spell. Unti-unting nagtipon ng enerhiya sa iisang lugar, at habang tumitindi ito, nabuo ang isang makinang na liwanag, isang palaso na nag-aapoy ng kapangyarihan. Nangako si Elam na papatayin niya si Tailhorn, kahit iyon na ang kanyang huling magagawa. Ngunit bago niya mailunsad ang spell sa halimaw, biglang nanginig ang kanyang kamay, at nagkawatak-watak ang naipong enerhiya, nagkalat sa paligid. Sobra ang naging pagod niya. Dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig, umatras ng kaunti, ngunit pilit pa ring nananatili sa kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, napansin ng halimaw ang kanyang pagsubok na atakehin ito. Isa sa mga ulo nito ang umaban, at bumuo rin ito ng sarili nitong mahiwagang spell. Malapit sa bukas na bibig ng halimaw, mabilis na tumindi ang enerhiya, at isang makapangyarihang pag-atake ang bumulusok papunta kay Elam. Nanatiling nakatayo si Elam, nakatitig sa paparating na pag-atake. Hindi siya makatakbo, at mahina niyang sinabi na nakakaawa ang tanawing ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanyang katapusan. Napaisip siya, kung mas malakas lang sana ako, iba sana ang lahat. Kung may pagkakataon lang magsimulang muli. Kung mabibigyan lamang ng pagkakataong magsimula muli, gagawin niya ito ng iba. Ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang mga iniisip nang marinig ang boses ng isang tao na tinatawag siya at inuutusang bumangon, kasabay ng pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nanatili siyang nakatulala sa pagkabigla. Unti-unting ibinaba niya ang kanyang ulo, bahagyang binuka ang kanyang bibig, at nakatitig sa harapan niya ng may pagkamangha. Ang lalaking nasa harap niya ay sumigaw, sinabing alam niyang malakas pa si Elam, ngunit tinawag siya sa ibang pangalan. Sinabi pa nitong isa siyang, hanggal na alipin,
at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang kanyang lugar. Nakapamewang ang lalaki habang mainit na nakatingin kay Elam, na napamura sa kanyang isipan. Nasaan ang Horntail? Tanong niya sa sarili, ngunit bigla niyang pinilit huminto sa pag-iisip. Buhay pa ba ako? Dagdag niya, habang nakatitig pa rin ng hindi makapaniwala sa lalaking nasa harap niya. Muli niyang sinubukang pigilan ang kanyang mga tanong at tiningnan ang paligid. Doon niya napansin ang ilang mga lalaki na nakatayo sa gilid, katulad niyang nakaposas ang mga kamay biglang nagbalik ang alaala ni Elam. Nakilala niya ang lugar, at dahil masyado siyang nakatuon sa kanyang mga iniisip, halos hindi niya napansin ang ilang mga tao sa tabi na nag-uusap. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga ito ang bagong produkto na kanilang dinala. Ang iba ay pinupuri ang kanilang mga kasamahan para sa mahusay na pagpili ng mga bihag para sa isang mahabang paglalakbay papunta sa mga dungeons. Dahan-daang iginalaw ni Elam ang kanyang mga pulso, at napagtanto niyang narito na siya dati, isang lugar na hindi niya kailanman ginustong balikan. At habang patuloy na tumitingin-tingin si Elam, sa wakas ay napagtanto niya sa kanyang isipan na ito ay isang pamilihan ng alipin. Napababa siya ng ulo at nagsimulang huminga ng mabigat. Iniisip na ito'y kalokohan dahil matagal nang ipinagbawal ang mga pamilihan ng alipin. Gayunpaman, tiyak niyang nasa tamang lugar siya. Muling itinuon niya ang pansin sa lalaking may panunuya sa kanyang tono nang sabihin nito na nakakatawa kung paano siya nakaligtas at nakabalik mag-isa. Kung tama ang kanyang alaala, ang lalaking ito ang mangangalakal na bumili sa kanya sa pamilihan 6 na taon na ang nakalipas, noong si Alpam mismo ay isa ng alipin. Tahimik pa rin si Elam habang mataman niyang tinitigan ang mga ngalakal. Sa wakas, natanto niyang ito nga ang parehong tao. Naunawaan niyang maaaring bumalik siya sa nakaraan. Sa sandaling iyon, sumimangot ang lalaki, tinawag siya ng isang bastos na pangalan, at itinikom ang kamao nito upang suntukin siya. Napatingin si Elam, nanlalaki ang mga mata, at galit na nagtanong ang lalaki, anong tinitingnan mo? Pagkasabi nito, sumumpo ang lalaki at itinapon ang kamao sa mukha niya. Nagulat si Elam sa papalapit na suntok, ngunit wala siyang nagawa. Napagtanto niya na sa araw na iyon, bumalik siya sa sandaling nagsimula ang lahat. Nang tamaan siya ng lalaki sa mukha, ibinaba niya ang ulo at nagtanong sa sarili kung nananaginip lamang siya. Ngunit itinanggi niya ang ideyang ito dahil napakatotoo ng pakiramdam upang maging isang simpleng pantasya. Alam niyang walang saysay ito, ngunit wala siyang ibang maipaliwanag. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga ngalakal at ipinakita kina Walker at sa kanyang pangkat ng mga taga-kuha ng alipin ang mga aliping mayroon siya. Umaasa itong may mapipiling angkop na item para sa kanila. Itinuro niya si Elam at ang isa pang alipin, at inihayag na kaka-rating lamang ng mga ito. Nagdesisyon si Walker na kunin sila, at habang nakatingin si Elam, napagtanto niyang wala nang dapat pag-isipan pa. Sumimangot siya at sa kanyang isipan ay sinabi niyang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, sa sandaling napuksa ang lahat ng miyembro ng koponan ng mga halimaw at natapos na ang agarang panganib. Naunawaan ni Alpam ang apoy, pulot ang baston palaso mula sa lupa, at pagkatapos nitong maingat na suriin ang sandata, napansin niya sa kanyang isipan na hindi ito masamang kakayahan. Isinabot niya ang baston sa kanyang balikat at napagpasyahang perpekto ito para sa kanya sa mga oras na iyon. Pinipisil ang kanyang mga labi, muling tumingin siya sa paligid, iniisip na hindi pa rin ito sapat. Sigurado siyang ang grupo ng mga adventurer ay tiyak na may dala pang ibang gamit kung balak nilang mang-alap ng mga materyales. Bigla niyang napansin ang natitirang hindi pa nakakain na binti, at habang hinuhubad ang bote nito, naalala niyang may mga taong nagtatago ng mahahalagang bagay sa kanilang sapatos. Sa loob ng bota ay nakakita siya ng singsing. Nabigla siya ngunit sinuot pa rin ang alahas sa kanyang daliri. Sa sumunod na sandali, kumislap ang singsing na nabalot ng mahiwagang enerhiya. Napagtanto ng bida na ito ay isang singsing ng telekinesis. Bigla siyang napatigil ng makarinig ng matinis na tunog mula sa kanyang tagiliran. Napakunot ang kanyang noo at mabilis na humarap sa pinanggalingan ng tunog. Nakita niyang papalapit ang mga halimaw, marami ang mga ito. Hawak ang sibat at handa sa laban, inakala niyang ang amoy ng dugo ang nagdala sa mga halimaw doon. Ang isa sa mga halimaw ay mabilis na lumapit at nagbato ng isang suntok, na nagdulot ng alikabok at pagkalas ng mga tipak ng bato. Agad na sumugod ang iba pang mga halimaw, papalapit sa bida. Mabilis niyang sinuri ang panganib sa paligid.
Sa ilang mabilis na hampas ng sibat, nawasak niya ang ilang halimaw na pinakamalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, isa pang halimaw mula sa kabilang panig ang sinamantala ang sitwasyon. Inilabas nito ang mahabang dila at binalot iyon sa gitna ng sibat ni Alpam. Napansin niya ito at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata. Hinayla ng halimaw ang sibat ng malakas patungo rito, dahilan upang mabali ito. Nanlaki ang mata ng bida habang nakatitig sa mga piraso ng sandatang bumabagsak sa lupa. Napanganga siya ng bahagya. Samantala, ang halimaw ay sumunggab gamit ang mga paa nito, papalapit na may nakangangang bibig upang wasakin siya. Ngunit nakuha ni Alpam ang kanyang ulirat sa tamang oras. Inilabas niya ang isang palasong apoy at pinakawala ng isang bugzo ng apoy papunta sa halimaw na pinakamalapit sa kanya. Ang pag-atake ay tumagos sa halimaw, at maingat na tiningnan ng pangunahing tauhan ang kanyang mga kalaban. Iminungkahi niyang subukan ang singsing bago mawala ang mahika ng palaso. Inilingon niya ang kanyang kamay upang kontrolin ito, at nagbago ng direksyon ang pag-atake, tumatama rin sa iba pang mga halimaw sa paligid. Sa wakas, nang maubos na ang lakas ng pag-atake, naglaho ang palaso, at si Elam ay natigilan habang tinitingnan ang apoy sa paligid niya at ang mga nawasak na halimaw. Alam niyang hindi niya mapipigil ng matagal ang mga halimaw, at sa susunod na sandali, tumagos sa apoy ang ibang mga halimaw na buo pa at lumapit sa kanya. Habang naghahanda siya para sa susunod na pag-atake, naisip ng pangunahing tauhan na hindi niya masabing napakahalaga ng lahat ng ito. Ngunit bigla siyang natigilan, lumaki ang kanyang mga mata, at masiglang tiningnan ang sandata sa kanyang kamay. Nang sumugod ang mga halimaw upang atakihin siya, kinailangan niyang tumalon palayo. Nagtaka siya kung bakit hindi niya ma-activate ang fire arrow. Alam niyang hindi sira ang tungkod, kaya naisip niyang baka may oras ng pag-recharge ito. Tiningnan niya ang sandata, ngunit hindi siya makalikha ng kahit anong mahika dito, kaya muling tumalon palayo habang ang mga halimaw ay nag-aayos at muling umatake. Nang matigilan siya, inilipat niya ang kanyang posisyon sa mas matatag na poster at ginamit ang tungkod bilang isang pamalo. Malakas ang suntok, kaya't bahagyang tumilapon ang halimaw sa gilid. Napagtanto ni Elam na wala siyang ibang pagpipilian kaya inulit niya ang pagpalo gamit ang tungkod, pinupuruhan ang halimaw. Nang maguluhan ang halimaw, tinadyakan niya ito, tinulak palayo, at nang tumilapon ito sa lupa, muling tiningnan ng pangunahing tauhan ang tungkod, nagtatanong kung handa na ito. Sa wakas, napansin niyang napapalibutan na ng mahiwagang enerhiya ang sandata. Habang papalapit ang ilang mga halimaw upang umatake, naisip ni Elam na mahusay iyon at nagkonsentra. Muli niyang pinakawala ng isang makapangyarihang fire arrow sa direksyon ng mga kalaban. Sa kabila ng matinding atake, patuloy pa ring sumugod ang mga halimaw. Gayunpaman, ang pangunahing tauhan, na nagpas siyang ulitin ang taktika, ay muling kumilos. Ginamit niya ang telekinesis ring upang kontrolin ang magic arrow, pinaikot ito sa zigzag, at winasak ang lahat ng halimaw. Habang tinitingnan ng mga kalaban sa paligid, seryosong pinagmasdan ni Elam ang kanyang mga kaaway, pinipigilan ang paghinga at pinapahigpit ang kanyang mga labi. Nang matapos ang labanan, huminto siya at sinulyapan ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid. Biglang itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at nauutal na sinabi sa kanya ng may gulat na hindi siya isang ordinaryong alipin na Pain. Napalingon si Elam sa tunog ng kanyang boses, iniisip kung buhay pa ba si Charlotte. Mahigpit na kinagat ni Charlotte ang kanyang labi, pumikit ang isang mata, ngunit iniwang bukas ang isa upang bantayan ang kakayahan sa pakikipaglaban at mahika ng pangunahing tauhan. Tinanong niya kung sino siya, galit na sumumpa, at tinawag ni Elam na maswerte siya. Gayunpaman, napagpasyahan niyang babawiin ang sinabi. Bukas na ang parehong mata ni Charlotte at nagtanong kung bakit napakalakas niya. Bigla niyang napansin na hawak ni Elam ang tungkod na dating pag-aari ni Walker at nakita rin ang isang kumikinang na banda sa palso ni Elam. Hindi niya maunawaan kung paano nagising ang ganoong kapangyarihan sa isang alipin na Pain. Dahil hindi sumagot ang pangunahing tauhan, bigla siyang nagsabi, sandali lang, at nakiusap na huwag ipaalam na ang anomalya ay dahil sa kanya. Nanatiling tahimik si Elam, nakakunot ang noo, at pinigilan ang kanyang mga labi. Tumahimik din si Charlotte ng sandali. Sa wakas, tinanong ng pangunahing tauhan kung tapos na siyang magsalita. Napakislot si Charlotte sa tunog ng kanyang boses, nagtatanong ng naguguluhan habang pilit na bumabangon upang mas malinawan ang itsura niya.
Sa huli, inamin ni Elam na sa kanyang opinyon, hindi na mahalaga kung buhay pa ang iba dahil balak niyang patayin si Charlotte. Nagtanong si Charlotte, nakakunot ang noo, anong kalokohan ito? Habang pinipigilan ang galit at tinitingnan ng seryoso ang pangunahing tauhan. Sinabi niya na ginamit ni Charlotte ang ibang tao bilang pain upang mabuhay. Ang pawis ay dahan-daang tumulo sa mukha ni Charlotte dahil sa matinding pagod. Binuksan niya ng malaki ang kanyang mga mata sa takot habang si Elam, na gumagamit ng magic na apoy, ay itinutok ang kanyang baston sa direksyon ni Charlotte. Tinitigan siya nito ng seryoso at binalaan na kinamumuhian niya ang mga katulad niya. Makalipas ang ilang sandali sa lungsod, nagtataka ang mga tao at nagsisigaw, ano itong kalokohan? Hindi nila mapigilan ang kanilang gulat, at muling nagtanong, totoo ba talaga ito? Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng pawis dahil sa matinding emosyon. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa pagkabigla, at hindi nila makontrol ang kanilang nararamdaman. Si Elam ay mahinahong naglakad, hindi alintana ang mga nagulat na tingin ng mga tao sa paligid. Patuloy na sigaw ng mga tao, hindi ito maaaring mangyari. Hindi nila maunawaan kung paano nakabalik ng buhay ang alipingpin ng mag-isa. Sa kabila ng mga titig na nakadirekta sa kanya, nagpatuloy sa paglalakad si Elam na may kunot sa noo. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa sarili na kailangang mabilis siyang kumilos upang hindi maulit ang parehong kapalaran. Subalit, nagdesisyon siyang gawin ang lahat sa tamang pagkakasunod-sunod. Huminto siya sa harap ng isang mataas na gusali at tinitigan ito, iniisip na oras na upang wakasan ang kanyang pagiging alipin.